TV pa naman tayo. Kawa na tayo dyan. Renovation tayo, no? Kisame. Kahoy, no? Yung gamit at inaanay na. So, papalitan natin. Pero itong masisave natin dito ay gamitin natin sa bodega. Kaya, medyo iningat-ingatan nila yung gagamitin niyan. Kasi maganda pa itong ano na to, no? Itong plywood na to ay legit na 1/4. So, kagaya ng tinanggal natin dito ay 316 lang. At ito, inaanay din to. So, dito ang nagiging problema dito ay nagkaroon ng leakage dahil tingnan nyo naman yung diskarte nila sa gutter. No, papalitan natin yan hanggang dito. So, na-inspection na natin yan sa taas. So, gagawin natin dyan, alisin na natin itong mga PVC. No, yung gutter na yan, tanggalin din natin yan. At isang butas na lang yung patatakbuhan natin ng tubig. No, dahil lang naman nagkaroon ng problema yan dahil yung ano sa taas, yung kabahayan, yung kanyang mga downspout ay sira na, kaya lahat ng tubig dito bumabagsak. So, yun, naging problema. Nabulok yung kisame at the same time talagang may anay. No, may anay yung nagiging problema dito, yung anay. Kaya magpa-spray din dito ng para sa anay. Ayan, anay na yan, anay. So, medyo lumang bahay, lumang modelo. Dito ganun din, no. Tatanggalin na natin tong yung PVC na to, aalisin na to para hindi naman masagwa tingnan kasi nasa labas. Ito, nakita nyo, no. Itong lugar na to, malamang dalawang araw o 3 araw to ginawa. Pero no, wala pang kalahating oras na pass out na. So, kaya mas madali mag-demolish, pero problema kasi nito yung pag-repair dahil yung gagamitin doon na ikakabit natin sa bodega, sa pinaka-storage nila ay ito rin. So, yung sukat nito ay hindi pang ang sukat ng mga panel ay pangkahoy, no, hindi siya pang metal paring. So, yan ang gawa natin ng paraan para magamit pa rin. At siyempre yung grupo pa rin namin ang kami pa rin, no, si Bong, si Randy, si Reggie. Si Reggie, yung damit niya, ilang taon na yan, Jay, yung damit mo, Jay? 3. Pero pati nga sa likod. Ba? Bagong-bago pa rin, no? Bagong-bago pa rin, no? Pero yung bagong uniform namin, yun, kaya gamit na ni Bong. Ito kay Reggie, luma na to, pero bago pa rin, no? Tinago sa baul. Okay. So, makabagong na tayo ngayon, makabagong henerasyon na, no? Yung paglilibid natin. Bali mong gamkas to, yung pwede tayong bibili ka sa di cover top. Ginamit ko yun sa San Andres, Makita kasi. Hindi, pagka yung masyadong maliwanag, hindi basta-basta nakikita yan. Low end lang yung laser natin. Hindi gaya ng ginagamit sa Amerika, nalulusaw yung dinadaanan. So, dito, mga lodi, no, laser Yung sa na Russia, yung laser. ginamit natin paikot sa perimeter natin para sa kisame. So, ito, yung tinanggal natin doon, ay dito natin ilalagay. No, tinanggal natin doon sa papalitan natin kisame. So, ito, storage area nila ito. Yan na yung gagawin natin yung na yan. Hindi yung parang Paring, pwede paring. pinaka gilid niya. O dito sa paring. So, metal paring na lang gagamitin Kasi na kung pinasok mo to sa perimeter. metal paring mamaya, sakto na to pagsabit mo ng
Saan yan? Dito sa trabaho naman mga lodi, no? Wala kaming kasamang labor, no? Lahat ng kasama ko rito ay puro skilled, no? Mga multitasking. So pagka ganitong maliit lang ang trabaho ay nangyayari dito ay tulong-tulong na. So, wala nang labor, puro skilled na kasi yung labor ay limitado lang ang galaw nun. So mas maigi puro skilled na yung kasama natin. At siyempre si Bong Nagkakape pa habang nagtatrabaho. at dito naman sa labas ay si Randy, no? Sa mga nakakapanood ng video namin baka magtaka kayo, no? Puro covered court ang ginagawa namin, puro welding works. Pero doon kayo nagkakamali. Tumatanggap din kami ng masonry works, no? Ng mga ganitong trabaho. So mga kasama ko ay multitasking yan, no? Hindi lang isa ang baon. Maraming baon na kaalaman to. Bong, bagay pala si Bong, para ka na sa kulungan. Bibi ama. Kalbo na ano, oh. Baby ama. Tumanda na sa kulungan. Gusto mong maging bata ulit. Tayo na nakakulong ulit. Nakalaya na. Humiling. Nakalaya na. Humiling na maging bata ulit. Bagay mo pala dyan na. Nasa loob ng krihas. So, ganito kami mga lodi, no? Kahit na medyo hirap sa pan, pero masaya pa rin. I-slap ko na lang ng konti. Ha? I-slap ko. Sige, pwede. Slop mo. Basta importante yung tubig. Pag umanggi, hindi na pumasok sa loob. Kasi jealousy yan. Taasan mo lang dyan sa pan. Taasan mo dyan sa loob. So yung trabaho namin dito ay halo-halo, no? Puro repair. Puro mga pinagdaanan ng ibang manggagawa ay inayos natin. Gawa ng kumpanya. So to mga lodi, no? Yung unang plano dito ay papalitan lang tong kisame. Pero yung suggest natin maaaring ibaba natin ito para maging maayos. So baba to, tatanggalin lahat to, papalitan ng tubular, papalitan ng yero para maalis itong tubong to, no? Para maayos natin yung gutter. So tingnan mo naman kasi yung ginawa nila dito, no? Medyo hindi kaaya-aya tingnan, kaya ibaba na lang to. And anyway, ito siguro talagang temporary lang. Yung yero takpit, pati yung kahoy. So mainam, tanggalin na lang to lahat. Palitan na para minsanan yung gastos. So hanggang dito, ito lang muna ibababa natin. Saka na yung nasa loob. So ganitong itsura dito sa taas, no? Talagang palitin na rin talaga. Kaya binabuti na lang na pagkasin na ito. Palitan na lang bago. So medyo mahirap-hirap nito yung nandyan sa loob kasi may kisame. So mare siguro na lang yan. Sukitin na lang sa ilalim para umangat yung mga pako. So pati dito, no, papalitan ng yero para maayos ito gutter, para mawala na yung tulo. So itong mga lodi, no, papalitadahan muna yung hindi nila pinalitadahan para mas maganda yung lapat ng flashing dyan. So payo ko sa inyo, no, mga lodi, no,
Pag mga ganito, no, lalo yan itong firewall, kailangan palitadahan nyo talaga muna yan. Para pag naglagay kayo ng flashing ay dapat, hindi ko gaya nito. Hindi man lang tinanggal yung mortars na bukol-bukol. Isa yan sa mga nagiging problema na hindi dapat yung flashing. So dito, dalawa na sila. Dalawa na sa isang naman para mabilis. Hindi ako naman titibagin ko itong titibagin itong nandito yung sobra na yan ng arko para lumusot yung gutter dyan para hindi na dugtong-dugtong yung gutter. So isi-chipping ka natin yan. So dyan mga din tinatanggal natin yung lumang palitada dahil masyadong buntis yung kanilang palitada. At yan ay pag nilagyan natin ng gutter yan ay bubukol ang gutter dyan saka yung flashing. So hindi magandang kinalabasan yan. Kailangan pantay. Kung meron mang diferensya, maliit lang. Ito talagang malaki. Kaya natanggal. So kailangan pag nagpalitada, maliit na lang din na palit. Ituwid na. Uy, hindi bareta yung hindi bareta yung barena. Ilang sentikwat mo naman. So yan nga, papalitadahan ulit yan para tumuwid. Para pag nilagay yung flashing ay diretso. Saka yung water. Ang ginagawa ko ng mga palikwat yung So dito yung parte na ito ay naayos na natin dito. Para pag nilagyan natin ng flashing yan ay lapat, no? Isa yan sa mga problema kapag yung trabaho ay wala na sa ayos. Wala yata ka na ko ng ukso. May lublong mo na like nariga ukso pa. Kapag pinapandar mo yan, lalong pumapasok yan. So ganito mga lodi ang diskarte namin dyan para bumaba yung para maipasok yung gutter na medyo malalim. So kinaltas natin, nag-drop tayo dyan ng 15 inch para yung gutter na mailalagay ay mas malalim. Kasi yung lumang gutter ay ito lang kasing laki lang ng parlina, which is lang yan, di 4 parlina. So 10 cm lang ang lalim ng gutter na yan at maliit din 10 cm lang din yung lapad. So ngayon babaguhin natin yan, yung pinabid natin na gutter dyan ay 7 ang taas, 7 cm ay 7 inches yung taas, din 6 inches yung lapad, para nang sa ganun ay lumuwag itong gutter na yan at lumalim. Para pag naglinis sa taas, dahil inside gutter yan, sa mga inside gutter dapat malalim at malapad dapat. Para hindi kakabahan na mag-overflow. So hindi kagaya ng ginawa dito, tingnan nyo to. Para hindi lang mag-overflow ay dinamihan nila ng downspout at nag-additional sila ng PVC na yan para diyan bumaba yung tubig para hindi umapaw sa taas. So maling-mali yung diskarte na yan. Babaguhin natin yan. O kaya yung itong trusses na yan ay bababa namin ang dulo niyan. So ganoon pa rin ang taas ng bubong. Yung dulo lang ng trusses ay ibababa namin. So ganun yung ginawa namin dito sa tubular. Ayan. Yung magiging itsura niyan. So yan ang magiging itsura niyan. Yan, pag sinalpak yan doon. Para yung gutter ay
dito sumuot, no. Opo dito yung gutter. Ito 10 cm to, no. 4 inches din yung parlina ay 4 inches din. So may total siya na lalim na 8 inches. Kita mo lang kung yung ligo. Sakto yun sa para sa gutter natin. At ito ay ibabaon pa to. Ibabaon to sa semento. Dito na uupo yung ano natin, gutter. Para na sa ganun maiwasan na yung pag-overflow diyan. At nakaklibi tayo dito ng konting-konti lang para naman yung tubig ay hindi na pupunta kung saan-saan, hindi isang lugar lang ang pupunta ng tubig. Mga ano din, no, share ko lang yung yung diskarte nila, no. So kung nakikita nyo yan, ayan, yung ginawa nilang baso-baso para sa downspout ay lata ng sardinas. Pwede pala, oh. Ano yan? Hokkaido? Hokkaido 555. Yan, oh, lata ng sardinas. Pwede pala yan. Ayan, oh, malapitan, oh. Lata ng sardinas na malaki. Ayun ang ginamit na baso-baso para sa downspout. Pwede pala yan, pwede. Gayahin kaya natin. So mga lodi, tapos na tayo dito at naglilibil na lang tayo, no, gamit ang laser para sa kisame. Ano, gumagalaw pa? So gamit natin laser at dinodouble check pa ni Reggie kung tama ngayong guhit. So lahat na yan, paikot na yan, may mga guhit na. So ayun yung laser natin. O tama. Oh. So yan, dinodouble check pa natin yan para masigurado natin na tama yung ating level. Dahil wala pa yung gutter saka yung yero ay i-ready na natin yung perimeter para sa kisame. At yung mga pinagbutasan natin doon ay tinatakpan na ni Bong. So ganyan kami kalinis magtrabaho, no. Kailangan maayos para sa sunod ay tayo pa rin ang kukunin or i-rekomenda tayo sa iba. So ganyan ang diskarte namin. So kulang na lang nito ay yung gutter. So ang gutter natin dyan ay inside gutter. At napapansin nyo rito ay napakaluwang ng espasyo, no? Dahil yung gutter na pinabind natin ay malapad na. Sa ganon, pag naglinis sa taas ay madaling linisin. So dito, yung ano natin dito, yung ano natin dito, may design dito, no, na yero din para matakpan itong lugar na to. So naikabit na natin lahat. So lahat na goods na tayo dito. At ano na lang, no, magda-drop tayo dito ng yung mangyayari dito dahil yung ano na yon, yung may pintura na yan diyan naka yung kisame. Dahil nagbaba tayo ng diyan ng 20 cm para sa preparation natin doon sa sa gutter natin ay bumaba na itong tubular natin, bumaba na rito. So gagawin natin diyan, magtatambol na lang tayo dito sa side na to para may tago natin yung mga tubular na yan na binaba natin para doon sa preparasyon natin sa ating gutter. So kasi yung gutter na yung dating gutter ay napakaliit, no. Lang 10 cm lang ang lapad, ang lalim o 4 inches lang. At 4 inches lang yung kanyang lapad. At kaya nagkakaroon ng problema. So sa inside gutter, ang payo ko sa inyo, mas mainam pagka ang ilalagay nyo ay malapad na at medyo malalim para maiwasan yung maraming downspout.
So dito, napakarami ng downspout na nilagay nila at hindi rin kinaya, no? At naglagay sila ng additional na tubo dito, PVC, which is napakapangit na tingnan. So dito, ang gagawin natin dito, ang butas nito ay dulo-dulo na lang. Isa dito sa dulo, tsaka isa doon sa dulo sa may CR, para maiwasan na natin dito yung pagkakatas, no, sa mga PVC. Dulo-dulo na lang at hindi na yan mapupuno yung gutter natin kahit na isang linggo mag-uulan dahil napakalalim yan at napakalapad. At ang ano natin diyan, downspout na gagamitin ay D4 na. So kagaya nito, no, D4 itong PVC nila para siguradong malaki yung magiging butas. So, lahat na lang ng lahat ng na binungkal natin ay tinatakpan yan. JJ, pinatay mo itong laser? Okay. O sige, pakipapag mo at baka malaglag pa yan. So, mas mainam din na sa mga kapwa kong trabahador ay magbili kayo ng laser. Mura lang yan. Para nang sa ganun sigurado yung level nyo at mas mabilis, no? Hindi yung kagaya ng tawag nito, yung tubig na minsan nagkakaroon ng pagkakamali. So ito na, no? Kitang-kita na yung problema nito nung nabaklasan na ng yero. So yung PVC na yan, no, maliban sa mali yung sistema, mali din yung materyales. So tatanggalin yan, pati itong mga parlina tatanggalin, papalitan. At itong kisame, mauna muna yung kisame. Ito. So dito mga ladyo, maglalagay tayo dito ng flashing. So dahil mababa lang yung slope natin ay naglagay tayo ng kapirasong tupi, no, para naman kahit papano ay maharangan niya yung tubig sakaling itulak ng hangin, no, papunta dito. Dahil mababa lang talaga to, so kailangan talaga lagyan to ng bend kahit maliit lang, no, para kahit papano maharang yung tubig. At ang flashing na ikakabit natin dito ay 40 cm hanggang dito. So 24 cut din siya, pero yung ating dito ay 40 cm para nang sa ganon mas malayo yung, kung sakasakali mas malayo yung travel ng tubig kung itutulak niya, no, hindi siya makaahon. So kagaya nito, ayan, no, 40 cm din ang nito, yung lapad niya, dahil doon hinabol natin yung poste doon para matakpan natin. So ganito din kalapad yung ating flashing na ilalagay dito. So ito yung flashing na ikakabit natin, no? So napakalapad ng ito niya, no? 40 cm, para yung tubig kung sakasakali ay hindi niya basta-basta may tutulak papunta dito para malaglag. At ang profile nito ay kaparehas ng profile na yan, no, ng ano nila, no, flashing gutter, no, makalumang style kasi yung bahay na to. Okay, no, kakabit na natin to.